So ngayon ay datakot na tayo sa ikalawang kabanata ng ating pananaliksik na naglalaman ng mga kaugnay na literatura at mga pag-aaral. So sa bahaging ito, tinatalakay ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral na may kaugnayan sa binubuong pananaliksik o pag-aaral tungkol sa epekto ng pandemya sa panturismong kabuhay ng mga mamamayan ng Puerto Galera. So sa parteng ito, tinalakay ang iba't ibang pag-aaral at literatura na magpapatibay sa sinasagawang pag-aaral o pananaliksik. So kaya naman sinikap ng mga mananaliksik na hanapin ang mga datos na ito. So akin itong sisimulan sa kaugnay ni literatura. So sa dayong literatura mula sa journal ni Leia Pat Bustan na pinamagatang Local Public Goods and the Demand of High Income, so tinatalakay niya rito ang kinaugaliang pamumuhay ng mga residente sa isang munisipalidad. So makikita na ang pamumuhay ng tao sa ngayon ay naiiba. So dahil sa journal na natagpuan ng mananaliksik, tinalakay rito ang pagtaas at pagbaba ng ekonomiya kaakibat ng krisis na maaaring ganasin ng isang munisipalidad o maging ang buong bansa. So kaya naman ang journal na ito ay sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng mga mamamayan ng Puerto Galera, lalo't higit ng mga manggagawang mula sa turismo ang ikinabubuhay. So mula pa rin sa dayuhang literatura, ayon kay Marcio Laureani sa isang artikulo na pinamagatang Income Coverage Clubs for Brazilian Municipalities, so tinalakay niya rito ang ebolusyon at distribusyon ng pagpinagkakakitaan ng isang komunidad. So binigyan din ni Laureana ang mga atraksyon na siyang makatutulong ng malaki sa pagpapaunlad ng mga negosyo at hanap buhay. So dahil na rin sa husay ng mga tao sa pagpapatakbo ng negosyo at paglalatag ng mga pakulo upang ang bawat isa ay kumita, so binigyang tiin sa artikulong ito ang diskarte at pananaw ng mga residente. Subalit kahit na anong diskarte ang siyang ibuhos ngayong panahon ng pandemya at likom ng mga turista ay baliwala na nga. So sapagkat mas minabuti ng lokal na pamalaan na sikaping makamit ang kaligtasan ng bawat isa. So ngayon ay dadako naman tayo sa lokal na literatura. So muna naman sa artikulo ni Judith P. Marquez na pinamagatang Estimating Earning Loss of Tourism in the Philippines. So malaki raw ang naging epekto ng pandemya sa bansang Pilipinas. So sapagkat isa ang Pilipinas sa kinikilala sa buong Asya pagdating sa kalakarang panturismo. Kaya naman sa paghagupit ng pandemya ay labis na lumugmok ang ekonomiya ng bansa. So ganito rin ang nangyari sa bayan ng Puerto Galera. So tunay na lugmok na dahil sa turismo mismo ang pinagkakakitaan ng mga mamamayan dito. So hindi maunlad sa agrikultural na yaman ang bayang ito. Kaya naman malaking dagok sa mga residente at labis na dinamdam ang paglubog ng turisto ng bayan ng Puerto Galera. So ayon naman kay Susan Sodi sa mga taong nakapag-aral ng kursong may kinalaman sa turismo sa bansang Pilipinas ay may malaking potensyal sa pag-unlad. So ito ang siyang tinutukan ng kanyang journal na pinamagatang Preparing Future Industry Leaders for Philippine Education. So malinaw na ang manulalat na ito ay may magandang pagtingin sa mga Pilipino sa larangan ng turismo. So maaaring nailathala niya ito sapagkat dama niya ang pagiging lakas ng mga Pinoy sa ibang lahi sa pagtanggap o pagbabahagi ng kultura. So maging sa bayan ng Puerto Galera ay ganito rin ang pananaw ng mga tao. So kaya naman, itong nagdaang mga taon ay labis natin ang kilik ng mga turista ang bayan na ito. At natapos na tayo sa mga kaugnay na literatura at sa pagkakataong ito ay dadako na tayo sa mga kaugnay na mga pag-aaral. So sisimulan natin ito muli sa dayuhang pag-aaral. So sa pag-aaral na sinagawa daw ni Linda Richer na may titulong The Politics of Tourism in Asia, so napag-aralan ang sitwasyon ng turismo sa bansa dahil malawakang pag-aaral na ito ay sangkot ng iba't ibang bansa na tunay na patotoo sa likas na kakayahan ng isang tiyak na komunidad kung paano humawak ng turismo at gobyerno. So naglalayon
ang sinagawang pag-aaral ni Richter na mapunan ang kakulangan ng koneksyon sa pagitan ng gobyerno at turismo. So maganda ang resulta nito dahil ang bansang Pilipinas ay isa sa mga aktibong bansa sa buong Asia sa larangan ng turismo. So tulad ng Puerto Galera na ginawaran bilang puso ng Asia noong taong 2013. So sa pag-aaral naman ni Jairi Cepala, ang ekonomiya ang siyang pundasyon ng mga pag-unlad ng isang komunidad. So kaya naman piniling bigyan ng pagpapahalaga ng manuniliksik ang pag-aaral na kanyang ginawa. So dahil naniniwala ang mga manuniliksik na ang pag-aaral na ito ng banyagang si Cepala ay makatutulong sa pagtatagumpay ng binubuong pag-aaral na ito. So gayunpaman, kaakibat ng ekonomiya, ang pinagkakakitaan ng mga mamamayan at level ng estado nito sa buhay. So, sa lokal na pag-aaral, ayon naman kay Ronza Magallanes, isang mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas, ang manggagawang Pilipino raw ay nananatiling matatag hanggat nasa piling niya ang kanyang pinagkakakitaan. So ito ang pumukaw sa atensyon ng mga mananaliksik, kaya naman minabuting pagbasehan ng pag-aaral na ito. So dahil na rin tumatalakay ang paksa sa manggagawang Pilipino, sanhin ng pinagkukunan ng pang-araw-araw na kita. So minabuting tagniin ang mga bagay na ito upang punan ang kakulangan sa isang makabagong proseso ng pag-aaral. So, ayon pa rin kay Joy Fabregas, ang pagiging produktibo ng mga Pilipino ay isiyang batayan ng kanilang pamumuhay. So, makikita rin ito sa sining, agrikultura at maging sa pagpapaunlad ng mga likas na yaman ng ating bansa. So, nakasasabay ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito dahil ang paksa ay tungkol sa kakayahan ng mga Pilipino. So, ganito ang karakteristik ng pagpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino maging ng mga galeriyan na naapektuhan ng kasalukuyang pandemya. So, nabubuhay ang mga Pilipino batay sa mga bagay na maaaring pakinabangan sa kanilang paligid o kanilang komunidad. So, matapos kong mabanggit at mailahad ang mga kaugnay na literatura at mga pag-aaral, ay ngayon ay dadako na tayo sa synthesis ng pag-aaral. So, mula sa iba't ibang artikulo, journal, at pag-aaral, so, sinikap ng mga mananaliksik na saliksikin ang mga ito alang-alang sa kagaganda ng pag-aaral na ito. So, tulad ng nabanggit sa journal ni Leah Pat Busta na pinamagatang Local Public Goods and the Demand of High Income, so nakatuon ito sa takbo ng isang komunidad. Maging ang pagtaas at pagbaba na ekonomiya. So, kakaiba sa ikalawang foreign na literatura kung saan ang focus ay ang pagkakakitaan ng isang bayan. So, ang literaturang ito ay pinahahawakan ng mananaliksik upang maging kapakipakinabang ang ginawang pag-aaral. So, kaya naman kalakip ng mga kaugnay na literatura ang mga hinog na impormasyong pinili ng mga mananaliksik na pag-aralan. So, samantala sa kaugnay na pag-aaral naman, naging makabuluhan din ng mga datos na inilatag sa pananaliksik na ito. So, dahil kitang-kita naman ang kaugnayan nito sa paksa, so minabuting lapatan ng mananaliksik ng isang paghahambing upang lalong kuminang ang kabuluhan nito sa inyo at sa aming mga mambabasa.